Mahigit isang taon mula nang nagkaroon ng unauthorized GCash deductions na nagkakahalaga ng higit 37 milyon pesos. Usap-usapan muli ang e-wallet dahil sa dami ng social media users na nawalan ng malaking pera. Dahil dyan, kine-question ng isang mambabatas ang pagpapatupad ng SIM Registration Act. Kailangan talaga ng ng investigation para malaman natin saan yung mga problema. Kasi parang kung Cybersecurity Act, meron na nga kayong SIM card Bakit hindi SIM card registration? Ba't hindi natin malaman kapag may mga ganitong vulnerabilities? So saan yung cyber fraud? Diba? Kasi SIM card registration, nire-register mo na nga tapos hindi mo pa mahuli. And that was the promise last time, diba? Na lahat ng it will prevent scams and fraud. Ang sagot naman ng Information and Communications Technology Department, tinutugunan ng batas ang problema ng anonymity pagdating sa cyber scams. Ngunit dahil wala silang regulatory powers, hindi raw nila masilip ang sistema ng GCash para malaman ang ugat ng issue. Sinusulong natin yung pagpasa ng Cybersecurity Act para itong mga pribadong kumpanya, itong pribadong sektor ay magkaroon naman tayo ng visibility pagdating sa mga systems nila. Dagdag ni DICT spokesperson Renato Paraiso, suportado nila ang pinanukalang investigasyon ni Congresswoman Arlene Brosas ukol sa sinasabing system issue ng GCash. Maaari raw dito makita kung kailangan ng dagdag na powers para sa departamento. Ayon naman sa GCash, patuloy silang makikipagtulungan sa mga ahensya upang imbestigahan ang nangyari. Nakumpleto na rin daw ang wallet adjustments para sa lahat ng user na apektado ng insidente. Ngunit hindi ito sapat para kay Brosas. GCash should explain how these mass unauthorized transactions happen. Paano nangyari yun? Supposedly, di ba, nung may mga security measures na sila kasi nangyari na nga before We call on Bangko Sentral, BSP, and other relevant government agencies na ma-investigate itong GCash security protocol. Ipinapakita sa karamihan ng mga post ukol sa unauthorized transactions na tigda 2,000 ang nalilipat sa iba't ibang unregistered GCash number. Kasama sa apektado riyan ang komedyanteng si Pokwang na nabawasan daw ng 85,000 pesos mula sa kanyang account. At habang sabi naman ng GCash na naiayos na ang problema, sabi ng DICT ginagamit itong insidente ng ilang scammer para sa kanilang benepisyo. Nakita ko namin marami ring nanamantala doon sa pagkakaroon ng problema ng GCash. Marami ang bigla nag-text blast na kailangan nilang i-update yung system nila at nagpapadala ng link. Dito naman nakukuha yung financial details sa personal details nila. Dagdag ng DICT, maaaring tumawag sa 24/7 scam hotline na 1326 para magreklamo ukol sa mga ganitong problema. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, PNC.